Ni Alan. Hello. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa pong pinagpalang umaga at tayo pinagpapasalamat sa Panginoon na sa kabila po ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Tayo po ay masaya. Sabi nga, ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, basta kasama natin ang Panginoon, lagi tayong masaya. Amen. At lagi po natin sinasabi, yung joy na ibinigay ng Diyos, hindi pwedeng nakawin ng kahit sino. Amen? Kagabi po, masaya po ako kasi nagkaroon po tayo ng Bible study. Itinuloy po natin ulit yung Ate Weng, good morning. Yung every Saturday na ginagawa po nating Bible study nang nagtuturo po yung bawat isa. Kumbaga, nag-share po yung bawat isa. Alam niyo po, nakita ko po kung paano sila mag-share. Salamat sa Panginoon dahil nakita ko po yung development nila. Sabi nga, hindi po naman pagalingan, hindi naman po paramihan, at hindi rin naman po, ano tawag dito? Pa-specialan. Di ba? Tayo lahat ay special sa Panginoon. Kaya nga po, lagi natin sinasabi, kahit isang verse lang, hindi po tayo nag-encourage na ilagay natin lahat sa ulo natin, ang Bible. Wala pong ganun. Baka po tayo mapunta ng mental. Tama? So, yung lahat ng natututunan mo ay nai-apply mo sa buhay mo, yun po ay sapat na. Okay? Again, uulitin ko po. Ang orientation po ng TLGC is family, hindi po group o asosasyon. Ito po ay family-oriented. Ibig sabihin, ang trato ng bawat isa dapat sa isa ay pamilya. Hindi po tratong ibang tao o kaya grupo o organisasyon. Kaya nga po tayo, ang ating pong ginagawian, pagkakatapos ng service, bilang pamilya, pwede tayo magsalo-salo, pwede tayo mag-fellowship. Tama po? At dahil po doon, nagiging close tayo sa isa't isa. Sabi nga, pwede nating pagsilbihan ang ating kapwa sa pamamagitan ng simpleng paraan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? At hindi po tayo inuobliga kahit sino, kung sino po yung gustong magbigay ng pagpapala, bukas loob, hindi po dapat napipilitan, yung masaya po tayong ginagawa natin yung isang bagay para sa Panginoon. Amen? Sabi po, ang paglilingkod natin ay ginagawa natin bilang pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagpapalang ipinagkaloob sa atin. Amen? Amen. Lahat po tayo dumadaan sa problema. Alam po natin yan. Ang mahalaga po, habang dumadaan tayo sa problema, alam natin kasama natin ang ating Panginoon. At kapag po alam natin kasama natin ang Panginoon, meron pa rin tayong joy, nakangiti pa rin tayo sa gitna ng dinadaanan natin. Alam niyo po, sa buhay po ng mag-asawa, marami po tayong dadaanan. Bakit po? Yung ba naman pagsamahin yung dalawang magkaiba? Tama? So, pag pinagsama kayong magkaiba talaga kayo, di ba? So, kung hindi nyo ilalagay sa gitna nyo si Lord, mahihirapan tayo. Pero kapag ka po nasa gitna nyo si Lord, lahat ay magiging magaan. At gusto ko sabihin sa bawat isa, ang pag-aasawa package. Hindi lamang puro maganda, parating buhay Kristiyano, the same. Ang buhay Kristiyano, hindi puro maganda, puro blessing, di ba? May kasama ring problema at kabigatan. Dahil sabi nga, kung gusto mong wala ka ng problema, dapat umuwi ka na kay Lord. Di ba? Nang wala ka ng problema. Di ba? So, pero, mas masarap pa rin ang mabuhay. Amen? Kaya, ngayong umaga po, doon po sa ating pag-aaralan, ako po, pinag-aaralan ko, excited ako. Sabihin mo nga sa katabi mo, excited ka ba? Alam niyo po ba, dapat every Sunday o every time na mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, excited po tayo. Dahil alam natin na every time po na mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mayroong revelation na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, sabi ko, kapag na kay Lord ka,
Sabi nila, hindi ka napapagod. Tama. Pwede ka pang mag-jogging sa umaga. Praise God. Hallelujah. Di ba? Trabaho ng 5 senyora. Pwede ka pang magtrabaho ng 5 senyora. Di ba? Ito po yung gusto kong sabihin sa bawat isa. Kung kailangan niyo po ng counseling, 5 o'clock hanggang 10 o'clock available po ako. Okay? Kung gusto niyo ng kausap, tawagan niyo po ako. Ang telepono ko, simula nung pumunta ako rito, hindi ko po binago. Iisa lamang po, 329-787-8811. Hindi ko po yan nakakalimutan kahit po anong oras. Praise God. 351-260-9034. So, alam niyo po, pagka po tayo naguguluhan, maganda po yung may nakakausap. Amen. Di ba? Kaya nga lang po, pipiliin nyo yung kakausapin nyo. Tama? Si Lord ang kakausapin mo kapag ikaw ay alanganin. Tama? Okay. So, ngayong umaga po, pwede po tayong tumayo at simulan po natin yung ating gawain sa pamamagitan ng panalangin bago po tayo mag-praise and worship at magpasalamat sa Panginoon. Excited po ako dahil ang ating pong mga aawit at manunugtog ngayong umaga isang mga mahal ng Panginoon. Kaya po excited po ako ngayon. So, sige po, tayo po pumikit at tayo po manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa umagang ito. We praise you and we worship you and we magnify your name. Panginoon, hindi po namin kayang ipahayag ng aming mga bibig kung paano ka pasasalamatan sa lahat ng pagpapalang ginagawa mo sa buhay naming lahat. Salamat po sa kalusugan, sa kapayapaan, sa provision, higit sa lahat, sa protection, hindi lamang po sa amin, kundi sa buong pamilya namin, kahit po sila nasaan, Panginoon. Wherever they are, Panginoon, alam namin, Panginoon, dahil ang sabi mo nga, kapag kami naglingkod sa iyo ng tapat, hanggang kaapu-apuhan namin ay pagpapalain mo. Kaya po kami relax, Panginoon, dahil alam namin ang mga pamilya namin, Panginoon, is under your control. Kaya Lord, sa umagang ito, kami po nagpapasalamat sa bawat isang kaluluwang dinala mo rito at sa lahat pong nakakapanood ng live. Salamat po sa mga buhay nila dahil alam ko po na ang lahat ng nangyayari, Panginoon, ay ikaw ang nagtatakda at ikaw ang gumagawa. At Lord, alam ko pong may gagawin kang kakaiba sa buhay namin, hindi lamang po sa amin, kundi sa lahat ng nakakapakinig. At Lord, dalangin ko po sa bawat isa ngayong umaga, open our spiritual eyes and understanding para po maunawaan namin ang mensahe mo sa umagang ito. Kaya Lord, salamat po ng marami. At sa umagang ito, pupurihin ka namin ng buong puso at nawa po, ikaw po ang maluwalhati at ikaw po ang maitaas sa lahat namin gagawin sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat sa lahat. Handa na ba kayong magpuri sa Panginoon? Amen. Yes, welcome brothers and sisters. Ngayong araw po ay special kasi birthday ni Alan, di ba, ni Michael. So, kahit na anong sitwasyon meron tayo, may mga kabigatan man, lagi natin tandaan na pupurihin pa rin natin si Lord. Amen! Hindi lang lahat ng kasiyahan, purihin natin si Lord. Pati din sa mga problema, purihin natin. Oh, how good it is. Yes, welcome brothers and sisters. Oh, how good it is when bread and girl together, in unity. Good morning to you. Oh, how good it is when bread and girl together,
Masaya ba kayo? Amen! Amen! More energy. Kasi si Lord, masaya-masaya. Pag kayo masaya, kasi pag kayo malungkot, si Lord, hindi ba masaya, di ba? Kayo malungkot din. Kaya kailangan natin ibalik sa Kanya lahat ng mabuhay at pasasalamat. Kung ano mang sitwasyon, ano man ang mga kabigatan na sa loob ninyo, ay let go niyo yan kasi si Lord ang bahala sa lahat ng bagay. Amen! Kaya tuloy po natin tuloy na Panginoon ngayong umaga. So, let's pray. Yes, Lord, hallelujah. Yes, hallelujah, Panginoon, sa oras na ito, Lord, kami po ay nandito, Panginoon, sa iyong bahay sa bahay. Lord, kami po ay nananalangin na wayang banal na Espiritu, Panginoon, ay andito sa aming kalapit mo. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, ang good service ng Lord, sinala sa aming pag-aawit ng Panginoon. Dinadalangin namin, O God, ang iyong magdadala na iyong pag-aawit, O God. Alam namin, Panginoon, na piniprepare mo na ang puso nila, Panginoon. Amen. Kami po'y magpupuri. Hindi, walang ibang pupurihin, Panginoon, hindi ang pangalan mo lang. Amen. Lord, hindi po muna sila, Panginoon, upang i-prepare ang kanilang pangangailangan. Amen. Lord, ito, Panginoon, sinadalangin namin, O God, Lord, na ang magdadala ng iyong salita, O God, Lord, na wala. Salita mo lamang, Panginoon, ang makakikinggan namin, O God. Siya ang aming ipamumuhay sa bawat araw, Panginoon. Dinadalangin namin ang bawat isa, Panginoon. Ituin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Paglayan mo, Panginoon, ang kanilang mga mind, O God, na masikin, Panginoon, ang iyong mga salita, O God, Lord, at ito'y mapamuhay ng bawat isa, Panginoon. God, kami po'y nananalangin na way basbasan mo ang bawat isa, Panginoon, at hindi kami uuwi, Panginoon, na walang laman ng aming puso at isipan, Panginoon, na way aming pagmamahal ay nananatili sa bawat isa. Amen. Dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen! Amen! Yes, bago tayo mag-start yan, I will give you some quotations from the Bible. Colossians 3, verse 2. Let us set our minds on things above, no? So what is that? That is Jesus. So let us focus our mind, all our attentions, all to Jesus. All to His glory. Lahat natin ibibigay sa Panginoon kasi lahat ng mga biyaya na tatanggap natin, let us surrender everything to Jesus. Amen. Our works, our families, our finances, everything to Jesus. Amen. We can do nothing without Jesus. Say amen. 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 So declare. Halina sama-sama. Huwag kayong malungkot. Yung amen. Lahat masaya. Sama-sama natin purihin si Lord. Halina sama-sama. Purihin natin siya. Halina sama-sama. Hawinan natin siya. Palakpak! Palakpak ang iyong kamay. Itaas at ikawan. Lahat ay magsabing Diyos ay amen! Magsabay! Sabay-sabay! Halina sama-sama. Purihin natin siya. Halina sama-sama. Hawinan
Yes, we thank you, Jesus. We thank the Lord. Yes. Yes. Mabuti ang Panginoon sa bawat isa. Lahat ng mga biyaya binigay sa atin. Let's pray. Lord to Jesus. Yes. Only to Him. Panginoon, salamat oras sa harap. Kaya ingat akong magmahal. Ang iyong ay walang hanggan. Oo, sasambang kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Ngunit ika'y walang katulad. Ngunit ika'y di napakaon. Ngunit ang Diyos sa akin ay namamahal. Di mo, Panginoon. Salamat ng oras sa bawat araw. Ay laging lahat mong magmahal. Thank you for your way, Lord. Walang hanggan. Sasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Ay di napakaon. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Walang katapat tuwag na walang katulad. Bumihay ay di napakaon. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Kung bait po, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Walang katapat ang iyong pagmamahal. You are a faithful God. We cling to your love, O Jesus. We cling to your love. Yes, Jesus. Lord, we surrender all to you. We surrender everything to you. This is our love. This is our love. All I have within me, I give only to you. Only to you. Sorry for that I go. Receive you. Because you are worthy. You are our son. You are our Lord. I give you my heart. I give you my soul. I belong you alone. Every breath that I take, I'm gonna lie away. Lord, have your place in me.
Yes, Lord, your purpose. Even your hurt. You have to surrender Jesus will give you more strength and faith for you, Jesus. All to you, Jesus. We believe in your presence of God. We believe in your provisions of God. Lord, I give you my heart. We believe that you I give you my soul. Everything. I believe for you alone. Every breath that I take, and all that I away. And everyone, Lord, have your grace in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I take, Lord, have your ways in me. Let's sing a song. Lord, have your ways in me. Jesus is the way. Yes, Lord. Lord, have your ways in me. Thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you and we worship you. Woo! Glory to God. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Okay? Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Salamat po kay Kuya Bogart at kay Ate Maika at ganoon din po kay Ate Annabel at sa bawat isa. Nawa po ang desire nila ibigay ng Panginoon. Amen! Lahat ng desire natin. Alam niyo po, yung pong tatlong awit na inawit natin, yun po yung kanilang team song sa bahay nila. Amen! Glory to God. Kaya po, sobrang nakaka-bless. Di ba nakakadala? Parang nararamdaman mo yung puso nila na talagang ito yung desire nila. Nararamdaman mo yung kabutihan ng Diyos sa lahat ng dinaanan nila, kasama nila ang Diyos, at kahit minsan, hindi sila pinabayaan, di ba? Parang katulad nga nung inaawit natin kagabi na, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa kilaglan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, paman. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Glory to God. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. Praise God. Alam niyo po, pagka po iisipin natin ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin, nakakaiyak. Tama? Sobrang joy, sobrang pagpapala, sobra po ang binigay ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? At alam niyo po, pagka po nababasa ko yan, yung sinasabi ng Hageo, chapter 2, verse 9, sabi po, and in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. So, yung pong kapayapaan yun, tinatamasa natin ngayon. Amen? Pag sinabi pong peace, kumpleto. May supply, may protection, may provision, everything is well provided. Amen? Kaya po, salamat po ng marami sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Alam niyo po ba, sabihin mo nga sa katabi mo, you are a blessing to me. You are blessing me. Tama ba? Lahat po, ang bawat isa po ay pagpapala sa bawat isa. So, nung nakaraan po, nandiyan pa rin po tayo sa unconditional love. Ngayon po, nandun po tayo sa overflowing grace pa rin po.
Pag po aalalahanin natin yung mayamang grasya ng Panginoon, kulang po ang salitang salamat sa lahat ng ibinibigay ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kaya po, ngayong umaga, aralin po natin paano po ba natatanggap natin talaga yung overflowing grace of God. Ang title po ng message natin is Receiving the Overflowing Grace. Kuhanin po natin sa James chapter 4, verse 6 and 7. Ang sabi po, and He gives grace, sigaw niyo po, generously. As the scriptures say, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So sabi po sa number 7, so humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. So isa lang naman pala yung susi. Yung i-humble natin ang sarili natin sa Panginoon at magpasakop tayo at magpakumbaba sa Panginoon at ang dyablo hindi niya tayo kayang galawin. Amen? Praise God. So sabi po sa Tagalog, pakiataas sa Ate Kisli, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit, sigaw nyo. Wow. 7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. So, tayo po'y manalangin. Glory to God. Hallelujah. Lord, salamat po ng marami sa iyong mga banal na salita. At sa umagang ito, Panginoon, nawa po sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, Panginoon, open our spiritual eyes and understanding para po maunawaan namin kung sino kami sa iyo at ano ka sa amin, para po ang buhay namin mabago at makamta namin ang overflowing grace na inihahanda mo sa bawat isa. Kaya Panginoon, salamat po ng marami at alam ko po, after this topic, Lord, kami po ay uuwing masaya, uuwing pinagpala, uuwi po kaming nakangiti dahil alam namin, Panginoon, ng Diyos na pinaglilingkuran namin buhay at makapangyarihan at kayang gawin ang lahat ng bagay para sa amin. At Lord, alam ko po, hindi aksidente na kami naritong lahat, kundi kami po ay tinawag mo para po kaming lahat ay maging bahagi ng iyong tahanan, ng iyong kaharian, para po palawakin namin ang kaharian mo sa pamamagitan po ng bawat isa. Kaya Lord, dalangin po namin, katulad ng aming pag-aaralan, kami po ay magpasakop sa iyong kapangyarihan. Dahil alam namin kapag kami nagpasakop sa iyo, ang lahat ng gagawin mo ang siyang masusunod sa aming mga buhay. Kaya Lord, ang kalooban mo, pagpalain kami at bigyan kami ng buhay, hindi basta buhay, kundi buhay na mapayapa at buhay na pinagpala. Sa umaga pong ito, tinataas ka po namin sa buhay naming lahat. Nawa po Panginoon, ikaw ang maluwalhati sa gagawin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan nga natin, Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Glory to God. Hallelujah. So, sabi po sa Tagalog, ang Diyos daw po ay nagbibigay ng higit na pagpapala. Pero, may kondisyon siya. Sabi niya, ang Diyos. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba ba kayo? Pinagpala ba kayo? Glory to God. Hallelujah. So, bago tayo magpatuloy, sino po rito ang gustong magbigay ng patotoo sa Panginoon sa pagpapalang ibinigay sa Kanya ng Diyos? Hello? Sino po? Sige ate. Pinagkatiwala na naman natin sa Panginoon.
Masaya akong Amen. Masaya akong ibigay ko si Lord ng bagay ko kailan pero Amen. Yes, now in the end of that. Dahil kanina, pinag-pray ko na bata. Sama pumunta dito sa church. Sabi ko, Lord, magdasal mo na. Ako, nagdasal ako nagdasal kami sa group natin. Sabi ko, Lord, parang hindi namin kaya. Tignan ang tatay ko na yung makakaramdam ng sakit. Kung ano man ang may sakit na nararamdaman niya dahil siyempre nakahiga na nga siya. Pero nung nagpaalam na naman nung ano na talagang nagpapaalam na parang mawawalan na siya ng hininga nung before tayo yung anniversary. Akala namin, Lord, bigay ko na sa'yo. Sabi ko gano'n. Pero praise God, binigyan na naman siya ng another, lumakas na naman ulit. Ngayon, pero kanina umaga na naman, ay kahapon, kausap niya lang ako, kinatawagan ang pangalan ko. Kaya sabi nila sa kanya, parang ayaw kong sumawag kasi ayaw hindi ko kayang tignan siya na nagmamakawa siya na, kailan darating mo anak? Napagod na ako, ikaw lang na dadating, kailan ka ba dadating? Lagi yung sinasabi, Lord, gusto ko nang pumunta sa'yo. Lagi yung sinasabi, masaya na ako, Lord, kunin mo na ako, Lord. Laging sinasabing gano'n. Eh, sabi ko naman kanina, Lord, para hindi kami, parang matuna ang pakiramdam namin na nakita namin siya, laging nagdadasal ng gano'n na, kunin mo na ako, Lord, Lord. Alam ko na sa'yo naman pupunta ang tatay ko, lahat naman ang tao ay pupunta ng Amen. isang buhay ka ako, pero minsan may physical pa rin na nasasaktan. Pero sabi ko kanina, Lord, pinaubaya ko na po ang tatay ko sa'yo, makuha kaming pahirapan din na makaramdam ng sakit at makatanggap namin na papunta na sa'yo, sabi ko gano'n. Pero kung gagawin mo ka, bibigyan mo pa siya ng isang testimonyo sa buhay niya, Lord. Sa ngayon palang oras na ito, Lord, palakasin mo, papayuan mo na siya, ibalik mo na siya yung nawawalang sigla sa katawan niya. Sabi ko, kanina lang. Tapos pagpasok ko lang dito, hindi nila ako natawagan. Si Alan ang nagsalita. Tawagan ni Rod sa akin, nanay, pakitingin man ang mga message namin sa'yo. O sabi ka daw ni tatay, sabi ka magpaalam na daw. Parang hindi ko kaya kagabi na magpaalam na siya. Nung sabi ko, nakulay matulog naman na siya, ayaw naman na magsalita. Kaya sabi ko, Lord, dati pakinggan mo pa ako, marinig mo pa ako. Sabi ko, gano'n, kasi nagpikit na lang siyang gano'n. Matulog, sabi ko, Lord, matutulog ka pa lang tatay, hindi ka pa mapunta kay Lord. Sabi ko, gano'n. Magsimba muna ako, sabi ko, mamaya ko kayo tawagan na dito. Magsimba muna ako. Mabubuhay ka pa mamaya, sabi ko. Praise God. Amen. Pero pinabaya ko na po kay Lord, kaya sabi ko, pero minsan lang din, may emotion din na hindi kayang hinilan. Si Lord lang ang salamat naman kay Lord dahil ginawa siyang bilang asin ng aming sa aming pananampalataya, sa maraming kapatiran na nakakita sa kanya ng buhay na talagang pananampalataya niya kay Lord. Kaya salamat Panginoon kahit pa paano. Siya pa rin ang magbibigay ng kalakasan ng bawat isa sa amin. Ganon din sa inyo mga kapatiran. Salamat din sa prayers niyo sa amin, sa kalakasan at sa lahat ng suportan. Praise God. Na nagaling sa PLGC. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi minsan naalala ko yung tatay ko nung ganyan din. Siya ay pang-4 na araw, nandun si Michael. Sabi ko, sabihin mo sa kanya, kasi usapan namin, iintayin niya ako ng August di ba? January nun, matagal pa. Sabi ko, pinabulungan ko kay Michael. Sabi mo sa kanya, Tay, huwag mo na akong intayin. Total, magkikita-kita rin naman tayo in the future sa darating na panahon. Masaya doon, pumunta ka na kay inay, para maging masaya ka na. At huwag mo nang isipin kami dito dahil kami naman ay maayos na. Go! Parang gano'n. So, nung daw sinabi ni Michael yun, hinawakan yung kamay ni Michael at parang tumisap yung mata niya. So, meaning, naiintindihan niya, di ba?
So kasi ang nawawala kasi agad yan yung isip niya eh. So maliwanag pa yung isip na uuwi. So pagkatapos nun, nung kinagabihan, kinuha na nga siya ni Lord. Hinintay lang niyang kausapin yung aking kapatid na lalaki. Then, nung kinausap na rin ng kapatid ko, nung gabi rin na yun, wala pang 30 minutes, umuwi na siya sa Panginoon. So kasi, minsan kasi, ganun talaga eh. Tayo kasi, nalulungkot tayo, pero pagka tayo nasa Panginoon, masaya na rin tayo kasi ang haba na rin naman ng pinagsilbi nila, yung makita mo siyang nahihirapan ay hindi na magandang tingnan, di ba? Kaya nga tayo, panalangin natin, Lord, pag puudin mo na ako, pag hindi ko na kaya, puudin mo na lang akong bigla, di ba? Kasi parang ayaw mo nang mahihirapan, di ba? So, normal naman yun. Siyempre, mamimiss natin sila, pero ang importante, alam natin kung saan sila pupunta. Amen? Yun po yung mahalaga. So, siyempre, malungkot, pero ako nga, ilang taon na wala yung asawa ko, 2003, anong year ngayon? Parang 18 years, o 18 years, noong June. O parang kahapon lang din eh, di ba? Pero praise God. Ay alam naman natin na doon siya sa piling ng Panginoon. Kasi di ba sabi nga ni Bishop, walang purgatorio. Pagka namatay ka, automatic, sa langit ka o sa impyerno. Kaya habang buhay ka, ilagay mo na yung puso at isip mo sa Panginoon dahil sabi nga ni Alang kagabi, dalawa lang naman ang pupuntahan mo, lalagyan ng kapuso mo at kaisipan. Isang eternal, isang temporary. Pag temporary, dito ka sa mundo. Pag eternal, doon ka pupunta sa heaven, di ba? So, automatic siya. Kaya ang judgmental natin is, pag namatay tayo, doon na ang paghuhukom natin kung saan tayo pupunta. Amen? So, pinagpala. Abay mo nga sa katabi mo, pinagpala ka kapatid. Diba? So, kaya nga po tayo narito para po ibahagi yan sa ating mga kapatid na wala pa sa Panginoon. Tama? Yan po yung purpose natin. Pag-aaralan natin ngayon kung anong meron tayo na wala yung iba, na dapat nating sinupin at pagyamanin. Amen? Okay. So, ang lalaki ng aking sinulat. Di ba? Sabi po doon sa biblical meaning, the term humble in the biblical context refers to a state of lowliness or modesty, often in relation to one's own self-perception in behavior towards God in others. Kaya po madalas ko sinasabi, kung tama ang relasyon mo sa Diyos, tama ang relasyon mo sa kapwa mo. Kung tama ang relasyon mo, kung modest ka kay Lord, modest ka rin sa iyong kapwa. Kasi hindi pwedeng magkaiba yun eh, di ba? Kasi kung pinapahalagahan mo ang Diyos sa buhay mo, papahalagahan mo ang kapwa mo, papahalagahan mo ang kapatid mo. Amen? At unang-una, nakikita yan sa ating pamumuhay, una sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Kaya nga sinasabi natin, kung maayos ka sa pamilya mo, magiging maayos ka sa kapwa mo. Tama? Kasi ang unang ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ang ating mga pamilya. Di ba? Minsan nga, di ba, madalas yung sinasabi, gusto mong baguhin yung katabi mo sa higaan, pero ikaw, nagbago ka ba? Di ba? Paulit-ulit naman si Pastora. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto kong maunawaan natin lagi ang pagbabago sa atin nagsisimula. Natutuwa nga ako doon sa sinabi ng kapatid ko. Totoo nga pala ate, na kapag ka nagbago ang puno, magbabago ang bunga. Tandaan niyo yan. Saan ba nakuha yung mga bunga? Hindi ba sa puno? So, kapag maganda yung puno, maganda rin ang bunga. O, tama, magkakaroon sila ng problema, magiging pabalo-baloktot, pero at the end of the day, magiging tuwid rin yan. Amen? Kaya po tayong mga nakakabit sa puno, tayo ang magpakatino at makita po natin ang pagpapala ng Diyos ay aapaw. Hindi mo man hilingin, dadaloy ang pagpapala. Okay? Parang gusto kong tawagin ng isang tao dito na kahit hindi nihiling yung kanyang pagpapala ay pinagpala. Ate Rachel, sino ba yan?
Sabi nila niya, Ano? Pwede bang tumayo si Ate Gisli para isigaw niya sa Panginoon? Si Mama na lang daw magpapatotoo ng pagpapala niya. Okay? Sige. Hindi ka dito. sexy Sexy girl niya eh. Magandang umaga po sa inyo, sa ating lahat. Nagpapasalamat po lamang ako sa Panginoon dahil ito, maayos ang aming pamumuhay. At hindi sobra ang pasasalamat ko at sa loob na. Hindi. Sa loob ko ng 8 taon, sa wakas, makakauwi rin ho kami. Ito ang talagang 8 taon ko na inantay-antay ko. At least, makikita ko na rin ang aking mga mahal sa buhay. Number 1 ho ang aking magulang. At nagpapasalamat ako dahil kung saan ako ay malakas pa ho ang tatay ko at nanay ko. At yun na lang ang pinapasalamat ko talaga sa Panginoon na habaan ho sila ng buhay pa, ng kami makasama pa, masama pa namin ng matagal. At yung kalusugan nila, laging ingatan. Ganon din ang aking mga apo, mga anak. At tuwang-tuwa ko sila na makikita kami mag-ina. Ganon din sa aking anak na nandito. Nagpapasalamat ako dahil yun nga kahit na sobra ko ang dinaan namin problema. Pero nung kumapit talaga kami sa Panginoon, tuloy-tuloy ang biyaya na dumating sa amin. Kahit hindi mo hanapin, talagang kusa akong dumadating. Kaya sobra-sobra ang aking pasasalamat sa Panginoon. At dito sa TLGC, sobra-sobra ho. Dito ko talaga nakilala ang Panginoon. Ilan ho. Glory to God. Hallelujah. Kasi uuwi naman po siya at mag-isa siya ng 40 days. So, sino pa? Tingin ko si Ate Rhea. Oh, last. Baka may gusto pa. Okay lang. Hindi, uuwi po ako pagka balik ni Epe, ako naman ang uuwi. Ganun ang, kaya sobrang pagbabala, pasasalamat ko sa Panginoon. Dahil, sabi nga ni Epe, tuloy-tuloy ang pagpapala. Simula nga nung nakakilala kaming lahat, bagamat may struggle sa buhay, dito tayo sa mundo kaya kailangan natin yun nga lang, gusto kong anuin sa inyo, maraming pagbabagong nagawa sa akin talaga ang Panginoong Jesus sa aking buhay. Dahil unang-una, sabi nga, practice what you preach. Marami akong natutunan, marami akong mga binago dahil sa Kanya, dahil bago ka magsalita sa harapan, kailangan nagawa ko muna yun. Maraming binago sa akin ng Panginoon, lalo na ang disiplina ko sa pagkatao, dahil 40 talaga ako. Kung sa aming magkakapatid, parang ako hindi ko namayaan sila, pero parang panganay ako, feeling ko, kung magdesisyon ako sa buhay. Kaya, yun nga, pag totoo nga tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, naalala nyo nung unang first testimony ko dito, na nagkaroon ako naging struggle sa una kong husband. Pero, nung nakilala ko ang Panginoong Jesus, gumawa siya ng mga mahiwaga sa buhay ko. Nagkaroon kami ng closure na hindi ko inaakala. Ngayon ako kahit kami, anong sakit ng ginawa niya sa akin, pero nang kausap ko siya, syempre may kaunti pa rin emosyon, nag-umiyak. Tinanong ko sa kanya, bakit mo ginawa sa akin yun? Pero ang sagot niya lang, sabi niya, nagkamali ako. Sabi niya, patawarin mo ako. Gusto niyang bumalik, pero sabi ko, hindi na. Kasi sabi ko, bagamat ayusin natin ang buhay natin, hindi na pwede kasi may mga anak na tayong maano. Pero hindi na rin kasi yun ang word na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya sabi ko, nag-advisean ko na lang siya.
magkaibigan, bilang magkaibigan, andito ako, kung may ano. Pero sabi ko, kung anong nagawa mo sa akin, huwag mo nang gagawin sa iba. Mag-focus ka sa iyong anak. Kung hindi man okay ang iyong napili ngayon, yan ang kabayaran. Pinili mo kasi siya. Sabi ko ngayon. Pero masaya siya sa akin. Sabi, ang sarap-sarap at ang ganda daw na nangyari sa buhay ko. Siyempre, sabi ko, bagamat hindi pa po ako born again naman noon, kahit hindi pa ako born again, pero andun din ang relasyon ko talaga sa Panginoon kahit hindi ako born again. Ang nagdidesisyon ako, katulad ng iuwi ko ang mga anak ko, Lord, kung iuwi ko ang mga anak ko, hadlangan nyo kung hindi ito tama. Pero hindi niya hinadlangan. It means, yun nga po pala, ang kapalit ngayon nakita ko. Nung inuwi ko ang mga anak ko, nagkaroon ako ng tamang relasyon sa Panginoon. Natuto akong magbasa ng Bible. Natuto kong mapagpakumbaba. Yung marami ako. Kasi kung ayaw mo sa akin, ayaw ko sa'yo. Hindi kita papansinin. Sabi ko ngayon. Pero ngayon, kahit ang daming tao na sumasakit sa puso ko, pero pinagpipray ko na lang sila dahil ako ang magdadala nun pag mayroong mga ano kasi kaya sabi ko nga sa'yo, ang mga blessing, ayoko na sanang bagitin. Pero noong time na hindi ako nakakilala sa Diyos, ayoko bumili ng mga lupa. Pero ngayon, hindi ako palain. Sa loob ng isang taon, magkakaroon ako ng lupa na hinulugan ko. Hindi ko maisip-isip na, huwag ko nabayaran yun. So, salamat po sa Diyos. Nakabayad ako ng lupa na hindi ko inaakala na makakaya ko ng ganun sa loob ng isang taon. Umuwi pa ako. So, yun, ganun pala ang flowing talaga ng Panginoon Diyos. Ang grasya na binibigay sa atin sa pang-araw-araw. Kaya minsan sinasabi sa akin ni Paulo, magalit ka naman na kaya. Hindi ko na sana magalit dahil kahit may nagsusumbong sa akin, sabi niya, baka umover ka na sa langit. Sabi ng ganun sa akin ni Paulo. Sabi ko, kasi minsan, sabi niya, pag ako nagbibigay sa school ng mga anak ko, sabi niya sa akin, huwag akong gumaya sa yung mga nagyayabang, basta lang makapagbigay. Paulo, magkano lang yun, sabi ko. Pero sabi ko, nasa bukal sa puso ko, yun hindi. Sabi ba, gumaya ka sa mayayaman, 500 ang binibigay. Kaya walang mayayaman, halos nakakarating sa kalangitan dahil pera ang sinasamba. Ako bukal sa puso ko, yun hindi ako nagyayabang dahil yun ang sabi ng Panginoon sa akin, kung mayroon ka, di ba, mas lalong ang iaangat ang ating kung mga bukal sa puso ang pagbibigay natin. Kaya, yun lang ang masasabi ko, kung tunay natin tinatanggap ang Panginoon, unang-una, magkakaroon ng kapayapaan sa ating pamilya. Amen. Lahat na nagkaroon ng alitan, lahat na laging imuunawain yun. Hindi naman kasi ang gusto ng Panginoon. Lalong-lalo na kahit na mga religious group, o katulad natin mga born again, ang gustong-gusto naman ng Panginoon, tamang-tama yung mga kanta natin ngayon, unity. Unity ang gusto ng Panginoon sa atin dahil ngayon, may mga doktrina talaga, hindi nawawala naman talaga ngayon. Pero ang pinakagusto ng Panginoon ay ang unity at pagmamahala na lumabas sa atin. Praise the Lord. Thank you po. Maraming Amen. So, very well said. Amen. Kaya po nga, sinasabi natin kasi, wala namang perfectong tao, di ba? So, ang mahalaga, nasa puso mo si Kristo. Lahat po yan ay meron tayong kapayapaan, may pag-ibig. Sabi nga, do it with love. Okay. So, sige po. Napakabuti nga ng Panginoon, di ba? Kahit tayo ay minsan ay nagkakagulo, ang Diyos pinipilit. Kaya nga yan ang sinasabi ko, di ba? In this place, I will grant peace. Kasi kanya to di ba? So, siya rin ang magbibigay ng kapayapaan. Amen. So, kaya po sabi, ano ba ibig sabihin ng humble? Hindi hambog, humble. Yan nga po. Okay? Sabi po, pag may tamang relasyon ka sa Diyos, magiging tama ang relasyon mo sa lahat ng tao. Kaya nga sabi, lowliness. May kababaang loob ka. Modesty. Pag sinabing modest ka, parang hindi nag-aaral ka ng GMRC. May good manners and right conduct ka. Tama? Marunong kang gumalang, kahit bata, iginagalang. Amen? Sabi po, it is characterized by a lack of lakas yun nga. Kasi yung iba, kaya hindi matanggap ang correction ng Panginoon ay mayroong feeling nila lagi silang pinapatamaan kahit hindi naman. Amen? Dahil meron silang
Ayaw nilang ikinokorek. Gusto nila lagi silang tama. Alam niyo po, pag ganyan ang attitude natin, hindi natin mararanasan ang totoong pagpapala ni Lord. Kasi sa Panginoon, dapat marunong kang magpasakop. Di ba? Kaya nga ang sabi, lack of pride and acknowledgement of one's dependence on God. Dahil hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Di ba, nakaramdaman nyo? Simula nung tayo napunta sa Panginoon, nagkaroon ng direksyon ang buhay natin. Katulad ng sinabi ni Ate Rhea, alam ni Lord kung ano yung kakailanganin mo in the future. Ipine-prepare na niya yan. Di ba? So, kung kailangan tayong dumaan sa mga pagsubok, problema, katulad ng pinag-aralan natin nung nakaraan, dadaanin natin yan. Bakit? Kasi hindi mo mai-enjoy yung ibibigay sa'yo ng Panginoon kapag hindi mo dinaanan yan. Kaya dapat, lahat ng dinadaanan namin, natutuwa nga ako habang nagja-jogging kami, nagkukwentuhan kami ng buhay-buhay namin. Hindi po namin pinagkukwentuhan yung buhay ng may buhay. Kundi yung karanasan namin sa buhay sa Panginoon, kung ano yung ginawa ng Panginoon, at kung ano yung nabago, di ba? Kasi yung walang direksyong buhay mo, nagkaroon ng direksyon. Yun po yung mahalaga. Kaya pag kayo nagkukwentuhan, ang pag-usapan ninyo, paano ka binago, ano ba yung pwede kong idagdag, ibigay, para magkaroon ng kalakasan yung buhay mo, di ba? So, ay tulad po nito, attributes of a humble person. Ano ba yung mga katangian ng isang mababang loob na tao? Hindi ba ang una, submit to God. Okay, marunong kang magpasakop sa Diyos. Kasi lahat pong pinag-aaralan natin dito, di ba, kinukwento ko sa inyo, kala nyo, nagbibiro ako. For 6 months, tuwi ako magsisimba, parang lagi ako ang tinitira ng pastor namin, di ba? Sinabi ko sa inyo yan. Hanggang isang araw, paglapit sa akin ni Bishop, sabi ko, Pastor, para namang may galit ka sa akin, lagi akong bullseye. Alam niyo yung sagot ni Pastor Willie sa akin? Mabuti naman, tinamaan ka rin. Di ba? Kaya tayo magpasalamat tayo pag natatouch yung ating ego. Para yung ego natin, pride natin matanggal. Kasi habang may pride tayo, hindi tayo matututo sa salita ng Diyos. Kasi feeling natin magaling tayo kaysa doon sa ating kapwa. Kaya nga nung kanina nung ikinukwento ko, ang sabi ni may nagtanong nga, hindi mo ba naiisip na mas abante ka sa kanila? Hindi po. Bakit? Ang lugar lang naman ang binago pero yung mga pagkatao at yung mga gift nyo, pare-pareho lang kayo. Hindi mo pwedeng isipin na mas magaling ako sa kanya. Mas maganda ko pang isipin, mas magaling siya kaysa akin. Di ba? Kasi pag sinabi mo mas magaling siya, magpupursige ka. Kaya nga feeling namin ni Bishop Ador, palaging kulang hindi kami sobra. Kasi pagka inisip namin sobra, baka lumaki yung ulo mo, di ba? Kaya dapat laging iniisip mo, I need to strive harder, I need to work harder. Di ba? Kasi feeling mo talaga kulang. Gusto mo kasing gawin yung isang bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos, na minsan din, hindi maganda, pero mas maganda na yung iniisip mong kulang ka, kaysa dun sa ikaw lagi ay sobra. Di ba? Praise God. So sabi po doon, submit to God. Sabi sa James 4:7, so humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. Ang totoo po, kaya tayo ay layuan ng dyablo, may pride tayo Yun po yung katotohanan. Hanggang may fried chicken ka, mabuti pa nga fried chicken nakakain, di ba? May fried chicken. Nandun si Maria. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga po, sabi doon sa, di ba sabi, resist the devil and he will flee from. Actually, nung tinanggap mo si Kristo, nilayasan ka na ng dyablo Kaya lang, lagi mo siyang welcome. Di ba? Sabi doon sa 1 Peter 5:6 and 10, sabi ng magandang balita, Biblia. Sabi po, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang. So nakita niyo po ngayon, naalala niyo po si Ate Annabel na nag-uumpisa siya dito?
Now, God is, alam niya na kung sino siya ngayon. Tama, Ate Annabel? Amen. And even Micah, sabi nga nila, pinagkukumpara nila, ang tagal ko, ang dali mo. Di ba? Depende kasi yan eh. Kaya nga po din natin pwede tayong pagkumparahin at pagpantay-pantayin kasi meron tayong, kaya nga sinabi na, minsan kasi parang sinasabi lang natin yung unique. Hindi mo naman inuunawa kung ano ibig sabihin nun. We are created uniquely. Magkakaiba, di ba? Ang pinagkakaisahan lang natin, yung espiritong tinanggap natin, iisa ang gusto niyan sa buhay natin. Yung mabago tayo at pagpalain tayo. Amen? Amen. Glory to God. Sabi po, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kaya nga, mas maganda pa kay Lord mo lang sabihin yung problema mo eh. Dahil sigurado ka sa Kanya, di ba? Samantalang pag sinabi mo sa katabi mo, baka mamaya, bida ka na, di ba? Di na dagdag bawas daw eh, di ba? Praise God, hallelujah. Sabi po, maging handa kayo at magbantay, kaya nga dapat aware tayo sa ating mga dila eh. Yan po yung sinasabi niyang maghanda at magbantay. At kapag nakakarinig ka ng negative, ngayon alam niyo na, kapag ang pinag-uusapan natin hindi nakalooban ng Diyos, split ka na. Pagka ang pinag-uusapan niyo papunta na sa hindi maganda, split. Hindi masamang tumakbo kapag alam mong hindi na tama, di ba? Kasi pagka yun na i-entertain mo, pupunta yun sa kaloob-looban mo. Kaya ko nga sinasabi, yung subconscious mind mo, napipick up yun. So, isang araw, magiging ganun ka na rin. Di ba? Kaya dapat, pag ang pinag-uusapan ay hindi nakalooban ng Diyos, sorry to say, I have to go. Di ba? So, praise God. Sabi po, labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, kahit anong marinig niyo, si Lord, pag sinabing, ay, ikaw ay ganito, ganyan, talunan ka, ganito. Sino ka? Sabi ni Lord, matagumpay ako eh, di ba? Nung tinanggap mo si Kristo, naging nagumpay ka na, hindi ka na talunan. So, huwag mo tatanggapin yon. Amen? Hindi yun sa Diyos galing. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Wala pong nakarating sa tuktok nang hindi dumaan sa hirap. Di ba? Walang nakarating sa itaas nang hindi dumaan sa hagdan ng baitang-baitang. Di ba? Kaya lang, ang pagkakaiba ng iba, dire-diretso. Yung iba, pagkakakait ng isa, bababa. Aakyat, bababa. Kaya tuloy, hindi sila, bago sila makarating sa itaas, matagal. Di ba? Praise God. Hallelujah. Sabi, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling, atin yung sinasabi, maikling panahon, hindi po mahaba. Ang tanong, ay ba't ang haba na? Hanggang ngayon ganun pa rin. Eh bakit nga ba? Tanong, siguro po, may question mark. Sabi nga na Ate Rhea, kung tinanggap mo talaga si Kristo, aba, eh baka mababago ang buhay mo. Kung! May kung nga eh, di ba? Sabi po, pagkatapos niyo magtiis sa loob na may panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng... Kaya kung anong meron ka, galing yan sa Diyos. Kaya nga, pag naiisip ko yung pagpapalang ibinigay sa akin ng Panginoon sa mga anak ko, umiiyak ako sa pasasalamat sa Diyos. Kahit ako'y naglalakad, nakakita ko ng isang bulaklak at ako'y nalulungkot, sumasaya ako. Hindi ba ako magpapasalamat sa Diyos? Hindi ba? Praise God. Alam niyo po, ang buhay niyo, kung wala ka kay Lord, hindi ka tatagal na mag-isa. Di ba? Pero dahil kasama mo si Lord sa bawat sandali ng buhay mo, kahit ano pa yan, ang joy ni Lord hindi nawawala sa iyong puso. Di ba sabi doon sa Lamentation, they are new every morning, new every morning. Great is their faithfulness, oh Lord. Great is their faithfulness. His mercy are new every morning. Ang grasya niya laging bago sa bawat umaga. Sabi niya, ang Diyos na siyang pinanggagalingan at nagpapala, ang lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng. O yung bang katabi mo ay nagbibigay sa inyo ng kagalingan. O yung bang pastor mo ay nagbibigay sa inyo ng kagalingan. Di ba? O yung bang bishop mo ay nagbibigay sa inyo ng kagalingan.
Sabi nga nila, wow, ako po, matanda na ako, marami akong na-attend ng church. Bakit ko po sinasabi? Buong Metro Manila na church, kahit tanungin niyo ako, sasabihin ko sa inyo kung ano mga pangalan ng churches. I have been there. Pero wala pa akong nakita katulad ni Bishop Ador at ni Bishop Willie. Hello? Hindi ko po pinagmamalaki sila. Pero pag ang pinag-usapan ay ang karunungan sa Biblia at sa Panginoon, because they are already conferred as Doctor of Divinity. Nakuha na nila yung highest honor sa paglilingkod ng Panginoon. Pero makikita mo sila kung gaano sila kababa. Kaya ko nga sinasabi sa inyo na sa Pilipinas, si Bishop Ador inaabangan yan. Dahil doon, hindi mo siya makakausap ng katulad dito. Di ba? Pero dito, nagluluto, naglilinis, di ba? Lahat ginagawa. Why? To become a good example of a true servant of God. Yun po yun. Hindi po tayo pinaglilingkuran. Tayo po ang maglilingkod kahit sino pa tayo. Amen? Kaya hindi natin pwedeng dapat kami ay pagkakain ay kami espesyal. Sino ka? Kay Lord ka ba? Baka hindi ka kay Lord. Kasi ang tingin, kahit siya ay tagatimpla ng kape, special din siya kay Lord. Di ba? Hindi siya naiiba. Kaya po, huwag po natin iisipin. Kaya ako, kahit sabihin nila na ako'y nakapunta ng Italy, pag nagkita-kita kami sa Pilipinas at nagkasama-sama kami, ang pakiramdam ko, mas magagaling sila kaysa akin. Bakit? Kasi po sila linggo-linggo nakikinig kay Bishop Willie. Ay ako, hindi. Tama? O paano ko iisipin na mas magaling ako kaysa kanila, di ba? Di ba? Siyempre, mas magaling sila. Kaya po, alam niyo po, pagka iisipin natin yung kabutihan ng Panginoon sa kabila ng lahat sa kabila ng buhay natin, tayo narito, di ba? Sobra-sobra tayo pinagpala. Kumbaga, ano lang yan eh. Hindi naman ikaw ang gumawa niyan ni si Lord. Amen? Amen. O sabi po, sige. Siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag pa ba kayo? Tingin ko ngayon si Bogart na si Micah, kahit anong tinag ang gawin mo doon, kahit yugyugin mo yan, hindi na yan mayunag. Di ba? Palakpakan nga natin, Panginoon. Kasi, alam niyo po, magpasalamat tayo, dumaan tayo ng matinding pagsubok. Dahil doon sa matitinding pagsubok, tayo ay naging matapang at kaya huwag kayo magagalit doon sa na-persecute sa inyo. Magpasalamat kayo doon sa mga namiminta sa inyo at nagsasabing wala kayong kwenta. Bakit? Dahil doon sa lahat ng iyon, nagiging matatag at matapang tayo. Amen? Glory to God. So sabi po, siya ang tumawag sa inyo. Sino tumawag sa inyo? Ako ba? Sino ang naglagay sa inyo sa church? Ako ba? Si Lord. Di ba? Siya, sabi niya, siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo. Binigyan na nga lang tayo ng pagkakataong makibahagi. Di ba? Makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kaya nga sabi natin kung nasaan si Kristo, nandun ang ating espiritu. Kaya kahit tayo matigok ngayon, nandun pa rin tayo sa Panginoon. Amen! Amen. Glory to God. Sabi po sa Galatians 2:20, sabi po na magandang balita, Biblia, tingnan niyo po kung bakit yung ganyan yan. Kaya nga, yung nasa taas, ito po yung tugon doon. Kaya hindi na ako ang Kristo na nabubuhay sa akin. Nabuhay mo ngayon sa katawan at nabuhay mo sa mga ng Diyos na nama sa atin at nagandog na sa sarili. So, sinong naghandog ng buhay? Ako ba? Hindi ba si Lord? Kaya, sabi diyan, hindi na ako ang nabubuhay sa buhay ko. Di ba paulit-ulit ko sinasabi?
patay na ako sa sarili ko, patay na ako sa mga desires ko, wala na akong iniisip kundi si Lord. Dapat, kayo naman kasi ganun din, di ba? Kapag yan ang naging buhay mo, lahat ng gagawin mo, pagpapalain ni Lord. Amen? Lahat ng hawakan ng kamay mo, pagpapalain niya. Hindi ka magiging buntot, ikaw ay magiging ulo. Di ba? Gusto niyo ba buntot kayo? Di ba? Sabi po, kaya nga ang sabi, siya na naghandog ng kanyang sarili para sa akin. At kung ano man ang tinatamasa natin ngayon, yan ay dahil sa ating Panginoong Jesus. Okay. Bakit ko po ginawa yung good example ng Dilosan? Kasi kung titingnan nyo yung prodigal, ang sabi nila, yung nawawalang anak, di ba? Tingnan nyo nga nung siya'y nawawala, anong buhay na kanyang pinuntahan. Di ba katulad natin? Miserable ang buhay. Pero nung bumalik siya sa Panginoon, anong ginawa sa kanya ng tatay niya? Ng tatay natin. Hindi ba tayo binago ang buhay natin? Pinagpala tayo at ibinigay kung ano ang karapat-dapat. Masasabi ba nating hindi na tayo karapat-dapat pero ginawa niya tayong karapat-dapat. Kaya po, pag maiisip lamang po natin yon, parang hindi ba? Parang sabi nga ni Ate Lot, Diyos ko, pinili pala ako ni Lord. Pero syempre, hindi siya perfect. Nagkakamali pa rin siya, di ba? Okay, sabi po, ano po yung number 1? Mag-submit ka para kapag palain. Number 2, head. Dapat marunong kang magpaturo. Huwag kang kuda ng kuda. Pabayaan mong turuan ka. Makinig ka lang. At lahat ng pinakikinggan mo, ipasok mo sa iyong puso. Praise God. So, sabi po sa Psalms, ito po, a humble person admits his mistakes. Kaya nga ito pinag-uusapan natin eh. Sabihin ninyo naman sa akin, huwag mong gawing example yung mga kasamahan ninyo. Yung nagsabi niya sa akin eh. Eh, sinong gagawin ko example yung hindi nyo kilala? Tama? Naalala ko si Ate Annabel. Sino ang may tapang at lakas ng loob na admitin na may utang ko sa kumpas eh, hindi ko binayaran. Di ba? Yung iba, mahihiya sila magsabi. Akala nila. Magsabi ka ng totoo, bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Di ba? Basta nagsasabi ka ng totoo, ito po yung katotohanan. Tumatanggap ka sa Panginoon, ang Diyos na ang gagawa ng paraan. Ilalabas ka niyan unti-unti. Di ba? Praise God. Hallelujah. Tingnan niyo po, ang sabi po, I consider your word to be my greatest treasure. And I treasure it in my heart to keep me from committing sins, treason against you. Alam niyo po ba, treason is a military term? Yan yung mga nagtatraidor sa grupo, di ba? Sa mga sundalo. Binebenta mo ang grupo mo sa kaaway, di ba? So, parang tayo din po yan. Sabi niya, my wonderful God, you are to be praised above all. Teach me the power of your decrees. I speak continually of your laws as I recite out loud your counsel to me. Kaya nga si King David kaya sa kabila ng kanyang pagiging sikat na hari, mahal siya ng Panginoon, di ba? Dahil lagi siyang nagpapatama at lagi siya nagpapaturo sa Panginoon. Kaya po dapat tayo, ganun din yung puso natin. Alam niyo po, lagi ko itong paulit-ulit sinasabi, kahit sinong patayuin mo sa unahan, ang tingnan mo yung salita ng Diyos. Huwag mong tingnan yung taong nakatayo. Kasi siya, pakapareho mo din siya na nagkakamali. Samantalang yung sinasabi niya, salita ng Diyos yan eh. Di ba sabi nung iba, gusto ko yung magtatayo sa unahan, yung magaling. Tinanong ko nga doon ba sa kagalingang napanood nyo, may natutunan ba kayo? Ba parang ang natuto lang, parang yun ilan din, di ba? Praise God, hallelujah. So kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil lahat naman po kayo ay natuto na. Amen! Palakpakan nga natin si Lord. Glory to God. Hallelujah! Okay. Sige, pakiakyat Ate Kisly. Tingnan niyo po, sabi sa Tagalog, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyong kailanman.
pupurihin kita, ikaw ay aking turo po sa akin. Di ba? Okay. Ano pong ibig sabihin ng treason? Betraying or going against your own country or group, especially by helping your enemy. Alam nyo ba, kapag ka tayo ay inaayunan nyo si Satan sa buhay nyo, tinutulungan nyo siya? Hello? Kapag ka tayo nag-e-entertain, nung dapat hindi entertain, you are helping him. Tama? Para lumakas. Di ba? Samantalang well and fact, ang dapat mong purihin at pasalamatan ay ang ating Panginoon. 15 minutes na lang, okay? Glory to God. Hallelujah. So bakit ko po ginawa yung example si Joseph? Basahin po natin sa Genesis 39:8 and 10. Okay? Sabi niya, naalala niyo yan? Nung si Joseph ay nasa opisina ng Pharaoh, ng Parao, di ba? Sabi niya, tumanggi si Jose at ang sabi, panatag ko ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya ako, lakas niyo. Balita sa inyo na hindi ko po magagawa ang kanyang nakikita sila sa Diyos. Hindi pinapansin ko sa babae na parang sa susunod sa kanya. O ngayon, alam niyo na, di ba kung bakit naging successful si Joseph? Dapat ganyan din tayo. Kahit anong temptation ang dumating sa ating buhay, kay Lord pa rin tayo. Amen? Glory to God. Okay, number 3. Parang di natin na matatapos. So, dependency with una pong katangian ng isang taong mapagpakumbaba, siya po ay nagsasubmit sa God. Pangalawa ay nagpapaturo. Pangatlo, nakadepende ka sa Panginoon. Amen? Sabi po, a humble person admit his weak and strong points. Naalala ko po pag sinabi ninyong alam nyo, siguraduhin ninyo. Marami tayong karanasan dyan. Sabi nila, alam niya. Kaya ako, hindi ko pinapaliwanag. Kasi pag sinabi mo sa akin, alam mo, maniniwala ako sa iyo, di ba? So, kapag hindi po natin alam yung isang bagay, liwanagin natin para hindi tayo magkamali. Kasi, pag sinabi mong alam mo, abay, siguraduhin mo. And then later on, you will discover, hindi pala. Di ba? Anong magagawa nun? Di ba, napapasubo tayo sa kahihiyan. Samantalang kung ang timali nagsabi kang hindi ko kasi naintindihan, pwede bang ipaliwanag niyo sa akin? Aba, di ba? Kasi minsan yung iba sabihin niya, ay, alam ko yan. Hindi naman pala. Di ba? So, dapat nga, tayo kasi maging honest. Kapag hindi natin alam, magsabi tayo ng totoo. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians 4:7 and 10. Ngunit kami, lakas nyo. At hindi sa amin. Kami naaarap at mahirap sa amin. Hindi kami nanatubig. Hindi na sa'yo nagkakabahan at kami pamulit yung kawalan sa sasa. Gusto kami hindi kami nagkakabahan. Nakabasa kami, ngunit hindi ang nakapatay. Dahil lagi nagkagar sa aming katawan ay kamatayan upang sa pamilya ng aming buhay. Bakit ko po nilagay yung ganyan? Kasi sabi nga, sino po yung sinasabi riyang palayo? Tayo. Di ba tayo? Di ba? Bakit kaya hindi nilagay yung lahat ng yan kayamanang spiritual sa ginto? Kaya ako nilagay dyan nothing gold, yayamanin. Kasi yung iba, feeling nila yayamanin sila. Tama ba, Ate Dina? Feeling ng iba, yayamanin sila. Kaya kailangan nilang pumorma ng yayamanin. Kala nila, yun ang basihan. Tama? Bakit nga kaya hindi doon inilagay sa gold? Kasi, pag sa gold yan inilagay, feeling ng gold, mas matibay siya kaysa doon sa nasa loob. Tama? Hindi ba mas mahalaga yung nasa sa loob natin kaysa sa ating panlabas?
Dahil sino ba yung ating spiritual treasures? Sabi kayamanan. Ate Christine, pakibaba. Sabi, doon sa taas, doon sa taas. Sabi po, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. So, meron ba tayong karapatang magmalaki? Wala. Sino yung ating spiritual treasures? Si Jesus. Nung tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin ang kayamanang mula sa langit na hindi nabubulok, na hindi nayayanig, na hindi bumibigay, na hindi mawawala at it is eternal. Kaya po sabi diyan, kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Sabi ni Apostol Pablo, kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawala ng... Tama ba yan sa buhay natin? Hello? Amen. Naranasan niyo po ba lahat yan? Amen. Sabi kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanya. Kaya nga na bagong buhay nyo, kaya nga kayo pinagpala, kaya nga nagkaroon ng direksyon. Sabi nga ni Ate Rachel at ni Rhea, yung pagpapala dumadaloy. Bakit? Kasi yung Espiritu tinanggap mo, wala yung patlang, wala yung katapusan. That is eternal. Tama? At habang ikaw ay naki Lord at nakahawa ka, hindi mapuputol, dire-diretso lang. Kaya nga infinite grace, di ba? Walang katapusang grasya ng Panginoon. At kapag taglay mo ang walang katapusang grasya ng Diyos, mauubusan ka ba? Di ba? Kaya nga habang nabubuhay, sabi nga ni King David, matanda na ako at naging bata, pero wala pa akong nakitang righteous na pinabayaan ng Diyos. Amen? Kaya nga, sabi diyan, kaya ko nga nilagay diyan, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya ako nga nilagay, bakit hindi doon sa mga yayamanin? Eh kasi nga, may mga pride sila. At habang may pride, hindi pwedeng mabuhay si Kristo ng buhay na buhay sa iyo puso. Diba? Praise God. Hindi nyo ba alam kung anong meron kayo? Meron kayong 9 fruits of the Holy Spirit. Yan nga lang pag inunawa natin na nung palang tinanggap si Kristo, ito pala ang meron ako at taglay-taglay ko. Bakit ayaw lumabas? Hello? Tingin nyo bakit ayaw lumabas yung bunga ng Holy Spirit? Bakit Ate Dina ayaw lumabas yung bunga ng Holy Spirit? Parang nasa school eh, no? Kasi hindi pa talaga tanggap sa puso nila ang Holy Spirit. Sinasabing tanggap, pero iba yung nilalagyan niya. Nakikita sa Amen. Okay. So, sige nga. Bago tayo mapunta dun sa, isa-isahin natin. Ano ba yung 9 fruits of the Holy Spirit? Pag-ibig, kagalakan. O bakit lagi kang nakamangot kung talagang may Kristo ka sa puso? Di ba? Okay. Sabi, may kapayapaan ka. O bakit lagi kang aburido? Di ba lagi kang nagre-reklamo? Di ba? Pagtatsaga, o bakit reklamo na reklamo? Di ba? Kabaitan. Asungit mo nga eh. Di ba? Ano pa? Kabutihan. Hindi ka nga mabuti. Ano pa? Tapat ka ba? Hindi nga eh. Di ba? Kahit nahuna, lagi kang galit eh. Di ba? Hindi. Pagpipigil sa sarili, lagi kang high blood eh. Di ba?
Walang batas laban sa mga... Alam niyo po, nung tinanggap niyo yung Espiritu ni Kristo, tinanggap niyo lahat yan. Eh bakit nga ayaw lumabas? Kasi ikaw ay nasa batas. May batas ka. Ano yung batas mo? Ako ang masusunod. O ano pa? Ano yung batas mo? Eh ito yun eh. May pride ako. Hindi pwede. Di ba? So yun yun. Yun yung sinasabing batas. May sarili kang batas. Eh sabi ni Lord, walang batas laban sa mga ganito. Naunawaan niyo na? Sandali na lang ha. Praise God. Hallelujah. Ano pa po ang meron kayo? Meron kayong putas ng Holy Spirit. Meron din kayong gifts ng Holy Spirit. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na, wala ako niyan. Hindi totoo. Kung wala ka niyan, hindi mo talaga tinanggap si Kristo. Di ba? Okay, aralin natin kung ano yan. Gifts of the Holy Spirit. 1 Corinthians 12. Parang ayokong tigilan eh. Gusto nyo ba tigilan na natin? O tapusin na natin. Mabilis naman yan. Okay? Iba't iba ang spiritual na kaloob. Ngunit, ano sabi? Iisa lamang ang spiritong nagkakaloob ng mga ito. Tanong, bakit kung iisa lamang, bakit magkakaiba? Hello? Eh dahil iba nga ang pagkakatanggap natin. Tama? Sabi po, iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit, iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Meaning, pantay-pantay lang tayo. Tama? Iba't ibang gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng patunay na nagpapakita na sa kanya ang Espiritu. O alin, paano makikita? Sabi po, ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakahiyang magsalita ng mensahe ng karunungan. Meron ba kayo niyan? Yan yung mga pastor. Praise God. Hallelujah. Mga Bible teacher, mga guro, di ba? Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Anong kaalaman? Yung kaalaman is wisdom from God. Di ba? Ano pa? Ang iba naman ay pinagkalooban ng, subalit iisang espiritu ang nagkakaloob nito. Ang espiritu rin iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya. O, bakit tayo magkakaiba? Depende sa inyo. Amen? Sabi po, pananampalataya sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Yan po yung mga nagpe-pray. Si Ate Weng, umuwi na siya? Okay. Hindi. Narito pa. May kausap siya. Okay. Sabi po, may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga... Di ba? Alam nyo kasi kala ninyo, yung malaking himala, kahit maliit lang na himala pa rin yun. Amen? Yung ipinag-pray mo na gumaling siya, yung ipinag-pray mo na sinagot siya, himala yun, di ba? Praise God. Sabi po, sa iba naman ay kakahiyang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At sa iba ay kakahiyang kumilala. Kung, ano yan? Ang espiritu. Napag-usapan nga namin kanina yan eh. Madali pong malaman kung galing sa Espiritu. Ano po yung galing sa Espiritu? Sabi ng James 1:17, all good and perfect gifts comes from the Lord. Di ba? Ngayon kung hindi yung galing sa Diyos. Sabi po, may pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. At sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang yan. Alam niyo po, yung speaking in tongues, para po yan sa personal development. Kasi ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaintindi sa pinag-uusapan mo. Iyan po ang nagpapatibay at nagpapalakas sa sarili mo ng connection mo sa Diyos. Kaya pagka meron ka niyan, hindi ka kayang buwagin ng kahit sino. Amen? Yan po ay personal development. Okay? So, sabi po dun sa iyo, isa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit, iisang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa. Ayon sa kanyang, hindi po ayon sa amin. Di ba? Ayon sa pinasya ng Espiritu,
Kilala kasi kayong lahat, tayong lahat ng Panginoon. Kaya alam niya kung ang ibibigay sa iyo, ipagyayabang mo. Alam kung ang ibibigay sa iyo, alam niyo ba yung pag ipinagyabang mo yan, aalisin sa iyo ng Panginoon yan. Kasi, sabi nga, ang mapapagkatiwalaan daw ng maliit, mapagkakatiwalaan ng malaki. Kaya po lahat ng yan, hindi po yan pwedeng ipagyabang. Dahil yan, temporary lahat. Kapag kaya na ibinawi ng Panginoon, mawawala yan sa iyo. Amen? Praise God. Hallelujah. Ano pa po ang meron kayo? Sabi ng iba, hindi naman ako marunong mag-motivate. Hindi totoo. Binigyan tayo lahat ng motivational gifts. Kung binigyan tayo ng bunga ng Holy Spirit, binigyan tayo ng fruits, binigyan tayo ng gifts, binigyan din tayo ng motivational gifts. Meron po tayo lahat niyan. Amen. Una, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating. Bigyan ko kayo ng sample. Kaya ako lagi sinasabi sa inyo, kung ano lang yung naranasan nyo na nag-strike sa inyo yung spirit, yung Word of God, yun lamang ang may karapatan kayong ipahayag dahil naranasan ninyo, na-experience ninyo. Kung narinig nyo lang, hindi nyo pwedeng gamitin kasi mararamdaman niya ng mga nakikinig sa inyo. Pansinin nyo, pagka hindi nyo naranasan, walang power. Para lamang, diba? Walang effect. Bakit? Dahil walang buhay. Kasi para magkabuhay, dapat galing yan sa Holy Spirit na ipinapahayag sa iyo ng Diyos. O bakit si ate, gagawin ko nung sa example, bakit si ate Rachel, si ate Micah, si ate Rhea, wala tayo. Bakit nila nasasabi yun sa buhay nila? Dahil naranasan nila. Kaya nga lagi ang sinasabi natin, gusto nating maranasan. We want you to experience the goodness and grace of God. Kasi hanggang hindi mo raranasan yan, hindi mo pwedeng ipahayag. Bakit sila magagaling magturo? Why? Because sa haba ng kanilang karanasan sa Panginoon, na hanggang ngayon, dinidiscover pa rin nila at nagre-reveal pa rin ang Panginoon ng walang katapusan. Kaya sila matatag na nakakapagturo at nararamdaman yung kanilang mga itinuturo. Tama? Kaya nga naglalakad ka lang, tumatakbo ka lang, kala mo, wala silang yung mga nagtuturo, walang iniisip. Gumaganong ka lang, may binibigay ng Lord kung ano yung kanyang pwede. May revelation na ang Panginoon. Tama? Why? Because they are connected in the Lord. Kaya nga mahalaga yung relasyon eh. Kasi pag may relasyon ka sa Diyos, lahat ng ginagawa mo, siya nagtuturo sa iyo. Di ba? Oh, sabi nga ni Ate Micah, mararamdaman mo kasi kung galing sa Panginoon o galing sa Diablo. Kapag ka ikaw ay ang sinasabi sa iyo ay iba na, ay hindi na yung galing sa Diyos, mga kapatid. Tama? Pag nagdudulot na yan ng kaguluhan sa iyong kaisipan, sorry to say, hindi yan galing sa Diyos. Tama? Okay? So sabi po, kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo, ayon. Kaya nga may nakalagay, ayon sa sukat ng pananampalataya. Eh kung ito pa lang ang kaya mo, yun lang ang gawin mo, huwag ka sumobra. Hello? Nakuha niyo po ang ibig sabihin? Di ba, bakit nasasabi ni... natigil sa akin. Ba't nasasabi niya na, trust in the Lord with all your heart? Kasi nung dumadaan siya sa mabigat na problema, wala siyang nakakausap kung hindi si Lord. Di ba? Oh, eh nung ipinagkatiwala mo, naramdaman mo yung kanyang kapangyarihan. Di ba? Habang nararamdaman mo yung kapangyarihan niya, inire-reveal sa iyo kung anong dapat mong gawin. Unti-unting inaalis yung masama mong ugali.
unting-unting inaalis yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa buhay mo. At pag naalis lahat ng yon, magbabago ang pananaw mo sa buhay mo, magbabago ang pananaw mo sa kapwa mo, magiging masaya ka sa gitna ng lahat ng dinadaanan mo. Parang kang praning, tawa ka ng tawa, makunting bagay lang, natatawa ka na. Tama ba? So, yun po. Kaya sabi ko nga, kahit ako sabihin praning mo, okay lang, no problem. Di ba? Praise God. So, ngayon po, naunawaan nyo na. Kaya po tayo very particular sa PLGC, sa Life Giver, gusto nating ma-experience lahat ng itinuturo natin. Amen? Amen. Praise God. Ako, namatay tuloy. Sabi po, kung paglilingkod ang ating kaloob, ano sabi? Hindi ba kaya nga yan na sinasabi natin? Huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Huwag kayong magsawa sa paglilingkod. Dahil in God's time, mararanasan nyo kung ano yung ginagawa nyo. Ibabalik sa inyo ni Lord yan. Ha? Amen! Di ba? Sabi ni Micah, you're planting seeds. Ang sabi sa akin ni Michael, Mommy, we are investing in God's kingdom. Di ba? Lahat ng ginagawa mong mabuti, kahit musika mayan na tinutugtog mo ng buong puso, you are planting it in the kingdom of God because you are acknowledging that what you have is from Lord. Kaya ibinabalik mo lang. Bakit mo nagagawa ng tama at maganda? Dahil alam mong ina-acknowledge mong galing kay Lord. At kapag ina-acknowledge mong galing kay Lord, pagagalingin ka niya lalo ng pagagalingin. Tama? Subukan din yung iba na mga mayayabang. Sorry to say, di ba? Hanggang doon lang sila. Wala silang marating buhay. Lumaki na kasi yung ulo di ba? Sabi nga ni Michael, carnal mind. Kaya yung mga karnal na mind, hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Tama? Praise God. So, ito po. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Ito pa, di ba? Magturo. Ano sabi? Pagsasalita. Di ba? Okay. Sabi, magpalakas ng loob ang may kaloob ng papalakas ng loob. Kala ninyo, yung pagpapalakas ng loob, walang kwenta yon. Mahalaga yun sa Diyos. Kaya pag siya nagkwento sa iyo, palakasin mo ang loob niya, huwag mong pahinain. Sasabi mo, ay, oo nga, kawawa ka naman. Dapat na sabihin mo, ay, pagpatuloy mo lang yan kapatid, huwag kang mag-alala. Isang araw makikita nila dyan lahat ng ginagawa mo, pagpapalain ka niya ng todo-todo. Tama? Dapat gano'n. Ngayon, eto, sabihin ko sa inyo, pag kayo'y nagsasalita at sinabi sa inyo, ay, kawawa ka naman, sabihin mo, in Jesus' name. Dahil hindi yung galing sa Diyos. Tama? Kasi wala tayong karapatang pahinain ng loob ng atin. Kaya nga tayo tinawag ng Diyos para magpalakas ng loob. Magtulak paakyat, hindi maghila pababa. Di ba, pag sinabing kawawa ka, saan ba galing yun? Hindi ba sa dyablo? Hindi naman tayo kawawa. Kawawa ba tayo? Praise God. Hallelujah. O ano pa? Ano sabi? Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kaya nga ito yung sinasabi, di ba? Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong siga. Alam niyo po ba, kung ikaw ang song leader, na si Annabelle, balis na. Kung ikaw ang nagsosong lead, meron kang obligasyon na akayin yung mga susunod sa pagsusong lead. Tama? Hindi pwedeng ikaw lamang. So, kung ikaw naman ikatulad ni Kuya Fidel na tumutugtog, dapat may matutong sumusunod sa iyo. At kapag walang natututong, ibig sabihin, hindi ka leader. Gusto nyo ba kayo buntot o gusto nyo ang ulo? Di ba dapat ganon? Glory to God. Hallelujah. Okay, sabi po, kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo na maliwanag ba? Hindi ako nagsabi niyan, ang Bible. Kaya nga po, kung nagkakawang gawa tayo, parang sabi ni Ate Micah, parang ka nagtatanim, di ba? Ini-invest mo yan kay Lord, hindi sa tao. Okay?
Kaya po, dapat maunamaan natin yan. Conclusion na. Lagi niyong tatandaan ito. Kaya ko nga sinasabi, okay, Ate Ikisli? Yan na. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Ngayon, kung padadaliin at pabibilisin, depende sa inyo. Amen? Ngayon ba maliwanag na? Maliwanag kung anong meron kayo. Meron kayong motivational gifts. Meron kayong fruits of the Holy Spirit. Meron kayong gifts of the Holy Spirit. Kaya lahat tayo meron yan. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi ng wala. Diba? Okay. Ano po sabi? To God be the glory. Okay. Did you learn something? Palagay ko, ngayon, paglabas nyo, iba na kayo. Tama ba? Kung dati kayong magagalitin, ngayon hindi na. Tama? Praise God. Hallelujah. So, pwede po tayo tumayo. Tayo po ay manalangin. Glory to God. Hallelujah. Kuya Fidel, Jesus, salamat na lang. Jesus, salamat na lang. Okay? So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ng marami. At sa lahat pong nakakapanood ng live na ito, Panginoon, pagpalain mo po sila. Lahat pong nakarinig ng salita mo ngayong umagang ito, nawa po maunawanan namin kung ano ang meron kami sa aming mga buhay. Meron po kaming fruits of the Holy Spirit, meron po kaming gifts of the Holy Spirit, at meron din po kaming motivational gifts na ito po ay pinagkakaloob mo lamang sa iyong mga anak. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. At nawa po Panginoon, sa paglabas namin dito sa church na to, maunawaan namin at sa puso namin kung anong aming inaral ngayong araw na ito. At dalangin ko po Panginoon, ang bawat isa maging kagamit-gamit. Patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng area ng buhay nila, Panginoon. Lalo na po yung mga nakikinig, kung ano naman po ang kanilang kabigatan, katulad ng iyong pangako, na kapag kami nakinig ng iyong banal na salita, ito po ang magbibigay sa amin ng inspirasyon, ito po ang mag-encourage sa amin, at ito po ang magbibigay ng buhay sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, salamat po ng marami, at dalangin ko po sa bawat isang narito, sa buhay po ni na Ate Maika, ni na Kuya Bogart. Panginoon, kayo po nakakakita at nakakaalam ko anong nasa puso nila, at alam ko po, katulad ng inawit namin na kay Buti-Buti mo, na paborito po nila, at this is my desire. At yung pong awitin na this is my desire is ito po ay isang awit na yun ang awit ng kanilang mga puso. At alam ko po na ito rin po ang awit ng bawat isa. Ang nais lamang po namin ay i-honor ka at pahalagahan ka sa buhay namin lahat. Kaya Panginoon, salamat po dahil alam ko po, katulad ng pangako mo, lahat na naghahangad ng mga bagay na ito ay hindi mo bibiguin dahil ang kalooban mo sa amin, pagpalain kami sa lahat ng area ng buhay namin. Kaya Panginoon, sa umagang ito, ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maluwalhati sa buhay naming lahat. At Lord, nawa po ang pag-ibig ng Ama, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang mayamang grasya ng iyong anak ng aming Panginoong Jesus ay sumaaming lahat at sa lahat ng nakakapanood. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Glory to God. Hallelujah. Dito. Tapusin. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig ko. Natigap na pag-ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay.